Anya na bukod sa Ayungin Shoal na kung saan matatagpuan ang lumang Navy ship ng Pilipinas na BRP Sierra Madre na ginawang isang istasyon ng sandatahang lakas, ang iba pa mga bahura, shoals at case na kasalukuyang binabantayan ng mga Philippine troops ay dapat rin umanong pagtibayin. Yan mga utol, isa pa to, no? Lalong-lalo na itong Ayungin Shoal o Second Tomas Shoal na napag-aari o nasa jurisdiction o nasa soberanya ng Pilipinas. Iginigiit talaga ng China na kanila ito. So sobrang dami nilang nakadeploy dyan na mga barko. Okay? So hinaharangan nga tayo dyan sa Ayungin Shoal at pinipigilan nila tayo na magtayo ng istruktura dyan sa Ayungin Shoal. Pinipigilan tayo ng China at may mga ilang Pilipino, may ilang Pilipino, hindi ko sinasabing marami, may ilan lamang, no, na pinagtatanggol yung ginagawa ng China dyan sa Ayungin Shoal. Na may nagsabi pa nga, no, yung Laurel, no, na karapatan din daw ng China na i-practice ang kanilang soberanya sa Ayungin Shoal. Ayungin Shoal, mga utol, para lamang sa hindi nakakalam, ang soberanya ay supreme authority. Ang ibig sabihin yan, kung hindi ako nagkakamali, supreme authority over over something, no, kunyari yan yung land, okay? Yan lang kadalasan, di ba? Supreme authority. So soberanya ng China ang Ayungin Shoal, parang mali naman, di ba mga utol? Kasi yan ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Sa madalit sabi, ito talaga kahit disputed, talagang kung batas ang pag-uusapan, pag-aari ng Pilipinas. Okay? Ang Ayungin Shoal. So kung may soberanyang tinatawag, dapat sa atin. Okay? So yun yung pinaglalaban ng ating gobyerno. So ito yung talaga pinagtatalunan. Ginawa pa ng China na gumawa pa sila ng black propaganda dyan, no? Na di umano sa kanila mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Totoo nga bang gumante ang Philippine Coast Guard natin kontra sa Chinese Coast Guard o China Coast Guard, mga utol? At kung totoo ito, masasabi kong nag-stand firm na ang ating mga kasundaluhan o Philippine Coast Guard. Pero alam natin na palagi tayo, ang Pilipinas, ang nakakaranas ng pambubuli mula sa China. Ito'y mula kay PHTV, itong ating aalamin. Pakisubscribe siya mga utol, pakilike na rin yung video. Ayan ang title. PCG, Philippine Coast Guard, gumante. China Coast Guard 3306, hinarang at pinahirapan ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. So alamin na natin ito mga utol. Game na. Disclaimer. PHTV. Chora ako. Iniulat ng isang source na gumanti umano ang dalawang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard sa CCG at sinabi na hinarang at pinahirapan nito ang Chinese Coast Guard Vessel 3306 habang nagpapatrolya sa paligid ng Ayungin Shoal. Sinabi umano sa report na sabay na dineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Melchor Aquino at BRP Teresa Magbanwa upang magbigay ng seguridad at proteksyon sa iba pang mga maliliit na Philippine vessel na kung saan patuloy na hinaharang at inaapi ng Chinese Coast Guard. Agad umanong nagkaharap ang mga barko ng Chinese Coast Guard at PCG malapit sa Ayungin Shoal dahil sinubukan ng CCG na harangan ang mga Philippine vessel na nagsasagawa lamang ng pagpapatrolya sa nasabing lugar. Grabe. Natural na nangyayari. Ngunit hindi umano nagpatalo ang Philippine Coast Guard at hinarang din ng dalawang malalaking barko nito ang harapan at likuran ng isang Chinese Coast Guard vessel na may numerong 3306 upang hindi ito makalapit sa mga maliliit na barko ng Pilipinas. Talagay ko tama lamang. Iniulat ito matapos binigyang diin ng isang top military official ng AFP ang pangangailangan na i-upgrade ang ilang mga lugar sa West Philippine Sea na kung saan
nakaistasyon ang mga Philippine troops, isang hakbang na inaasahang magpapatibay sa tugon ng bansa laban sa pagiging agresibo ng China. Pero sa totoo lang, ang common problem talaga ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard ay yung kakulangan natin ng mga barko na nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea o sa ating mga teritoryo. So alam naman natin na napakarami ng China Coast Guard, may Chinese militia vessels pa na nakadeploy dyan sa ating mga teritoryo o kung hindi man sa loob ng ating teritoryo, sa mga kalapit nitong mga lugar. Okay? So ang nangyayari, talo tayo sa bilang ng mga barko na nandun na nakadeploy. Okay? So yun yung common na problema na kinakaharap araw-araw o palagi ng ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Kaya tayo ay nabubulit. Pero kung tayo yung mas marami at mas malakas sa kanila, palagay nyo ba gagawa pa yan ng mga ganyan? Kaya nga iniendorso o pinipilit na ng ating gobyerno o gobyerno ng Pilipinas na maging scheduled na yung joint patrol, no? Joint maritime patrol with other countries katulad ng United States at ng Japan. Okay mga utol? So inaayos na yan, umaga ini-schedule na, pinag-uusapan na yan, dinideliver it na yan ng ating gobyerno kasama yung gobyerno ng United States at iba pang mga bansa para magkaroon tayo na mas malakas na puwersa na ipapakita dyan sa ating mga teritoryo. Nang sa ganun, maproteksyonan din natin yung ating mga Philippine Coast Guard. Okay mga utol, lugi talaga sila. Alam naman natin yun. Okay? So tuloy na muna natin. Kasunod ng ginawang pagbisita sa headquarters ng Western Command na kung saan may jurisdiction sa West Philippine Sea, nangako si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na aayusin ang mga pasilidad sa lahat ng mga military outposts sa lugar. Tama, dapat lamang. Ginawa ang pagbisita ni Browner ilang linggo matapos hinarang at binomba ng Chinese Coast Guard ang isang Philippine vessel na nagdadala ng mga supplies para sa mga Marines na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Anya na bukod sa Ayungin Shoal na kung saan matatagpuan ang lumang Navy ship ng Pilipinas na BRP Sierra Madre na ginawang isang istasyon ng sandatahang lakas, ang iba pa mga bahura, shoals at case na kasalukuyang binabantayan ng mga Philippine troops ay dapat rin umanong pagtibayin. Yan mga utol, isa pa to, no? Lalong-lalo na itong Ayungin Shoal o Second Tomas Shoal na napag-aari o nasa jurisdiction o nasa soberanya ng Pilipinas. Iginigiit talaga ng China na kanila ito. So sobrang dami nilang nakadeploy dyan na mga barko. Okay? So hinaharangan nga tayo dyan sa Ayungin Shoal at pinipigilan nila tayo na magtayo ng istruktura dyan sa Ayungin Shoal. Pinipigilan tayo ng China at may mga ilang Pilipino, may ilang Pilipino, hindi ko sinasabing marami, may ilan lamang, no, na pinagtatanggol yung ginagawa ng China dyan sa Ayungin Shoal. Na may nagsabi pa nga, no, yung Laurel, no, na karapatan din daw ng China na i-practice ang kanilang soberanya sa Ayungin Shoal. Ayungin Shoal, mga utol, para lamang sa hindi nakakalam, ang soberanya ay supreme authority. Ang ibig sabihin yan, kung hindi ako nagkakamali, supreme authority over over something, no, kunyari yan yung land, okay? Yan lang kadalasan, di ba? Supreme authority. So soberanya ng China ang Ayungin Shoal, parang mali naman, di ba mga utol? Kasi yan ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Sa madalit sabi, ito talaga kahit disputed, talagang kung batas ang pag-uusapan, pag-aari ng Pilipinas. Okay? Ang Ayungin Shoal. So kung may soberanyang tinatawag, dapat sa atin. Okay? So yun yung pinaglalaban ng ating gobyerno. So ito yung talaga pinagtatalunan. Ginawa pa ng China na gumawa pa sila ng black propaganda dyan, no? Na di umano sa kanila ay may isang presidente o kung sino man na nangako na ibibigay na o total isosurrender itong Ayungin Shoal. That way, o yung pangyayari na yon, yung statement na yun ng China ay nagbunsod ng samot-saring tanungan at turuan kung sino sa mga presidente ang nagbigay di umano sa kanila ng Ayungin Shoal, o, diba? Sinong pumirma. Pero ang matibay ang binitawang salita ng ating presidente na si
President Bongbong Marcos na sabi niya, wala akong naaalang may ganyang kontrata o kung anumang sinulatan o nilagdaan ay binibigay namin sa China ang Ayungin Shoal. Pero kung meron man, ay niririsin ko ito. Kinakansila ko ito. Okay? Sa madalit sabi, hindi ibibigay ni President Bongbong Marcos itong Ayungin Shoal. Kasi hodang sino pa mang presidente ang nagsabi sa kanila na sa kanila na ang Ayungin Shoal. Napakalinaw nun. Doon pa lang tapos na yung usapin na yan. Okay mga utol? So ano masasabi nyo dyan? Tuloy na natin. Sa kasalukuyan, ang mga istrukturang kontrolado ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay maaari lamang makapag-accommodate ng maliliit na grupo ng mga sundalo at sinabi ni Browner na kailangang ayusin ang mga ito upang higit na mapalakas ang presensya ng bansa sa lugar. Totoo yan, yung presence talaga ang kailangan natin. Mahigit 100 Chinese fishing at Coast Guard ships at iba pang unidentified na barko ang muling nagkukumpulan sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng mga eksperto na tila plano umano ng Beijing na maglagay ng blockade sa Ayungin Shoal upang putulin ang supply line ng Pilipinas sa lugar. Samantala sa ibang aspeto naman, teka lang, bago tayo dumako dyan sa ibang aspeto, no? Isipin nyo, lalagyan ng blockade, no? Para hindi makapasok yung Philippine Coast Guard natin, yung mga resupply mission, no? Yung pag-deliver nila ng mga supply para doon sa mga personnels natin na nandun sa Ayungin Shoal. May mga naka-station kasi doon, mga utol, doon sa lumang barko. Nagsisilbi yung station natin o bantay doon sa ating teritoryo. Unang-una nga yung problema, no? Yung kakulangan ng presensya ng ating mga sundalo sa ating mga teritoryo. So hindi natin mabantayan na maayos, bagkos yung kalaban o yung mga agaw ng teritoryo sa atin, mas marami palagi. So kawawa talaga ang ating Philippine Coast Guard. Diba mga utol? Sa totoo lang, nahihirapan din ako isipin, no? Na nandun sila, tapos makikita nyo yung mga kalaban o umaagaw ng teritoryo. Siyempre, partikular kalaban na yun. Umaagaw ng teritoryo sa atin, napakadami. Tapos kapag nagkaroon ng bakbakan, alam natin na lugi yung ating mga kasundalahan o ating mga Philippine Coast Guard, no? So, saan sila lulugar? Tapos, kadalasan nababatikos pa ng ibang Pinoy. Ano ba naman kayo? Hindi na kayo naawa doon sa ating mga Philippine Coast Guard. Nandun, binubuwis ang kanilang buhay. Handang ibuwis para lamang may pagtanggol ang ating mga teritoryo. Bibirahin nyo pa. Diba? May mga Pinoy na nagaganyan. Diba? Alam natin yan. So bakit sila kumakampi sa kalaban? Sa totoo lang, no, yung nilabas nga, uulitin ko lang. Nilabas ng China na di umano ay may nagregalo o nagbigay o nangako na ibibigay ang Ayungin Shoal. Kung sino man yun. Kung meron nga man, di kinansila nga ni President Bongbong Marcos. 'Di ba? Pero palagay ko ito'y teorya ko lamang. Palagay ko, yun ay ginawa lamang ng China o sinabi lamang sa statement nila para tayo'y maglabo-labo, para tayo'y magturuan, para tayo'y magsiraan, para tayo'y magwatak-watak. 'Di ba? Lumabas si President Erap, President Digong, si President Gloria, lahat sila sinise, no? Nagturuan ng mga Pinoy, nagbiyak-biyak tayo. Pero hindi ito pagkakataon ng ating paghihiwalay. Ito'y pagkakataon ng ating pagkakaisa kasi meron tayong kalaban. Hindi po tayo'y magkakalaban, hindi po nating kalaban ng ating gobyerno. Ang kalaban po natin andyan. Nandyan nag-aantay sa ating mga teritoryo. Bakit tayo nagtuturuan? Bakit tayo naglalabo-labo? Bakit tayo nagsisiraan? Parang mali, no? May mali na sa kaisipan ng mga Pinoy. Sa halip na suportahan natin ang ating gobyerno at magkaisa tayo, tayo mismo naglalaban-laban, nagtatalo-talo. Tapos nalilimutan na natin yung issue kung bakit tayo nagtatalo-talo. Pero sa totoo lang, wala naman tayong dapat pagtalunan. Ang dapat sa atin pagkaisahan natin kung ano ang magandang hakbang. Napakaganda ng ginagawa ng ating gobyerno ngayon tungkol dyan sa issue sa West Philippine Sea. Pinapalakas nila natin ang ating puwersa. Tinuturing nating kaibigan ang China. At the same time, yung mga alyado natin bansa ay pinabababa natin ng pinabababa. Kaliwat kanan ng mga military exercises natin.
pinalalakas natin ang ating maritime presence, no? Kasama ang ating mga kalyado. So, hindi nga tayo papayag. Okay? Ilalagay ko ngayon yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos. Pakinggan nyo. Comparison doon sa mga ibang nakakatagpo natin doon sa West Philippine Sea ay kahit na maliit lang ang naihaharap natin na puwersa ay maganda naman ang nagiging resulta dahil kahit papano ay nagagawa natin ng nagiging maliwanag hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo na tayo ay hindi tayo papayag na basta't kukunin sa atin ang teritoryo ng Pilipinas. So keep up the good work. Congratulations for the achievements that you have made already in terms of holding the line. Ayan mga utol galing yan sa ating presidente. Hindi tayo maagawan ng teritoryo. So kahit saan yan makarating, hindi papayag. Unless siguro, pero kahit sinong Pinoy hindi papayag, alam ko mga utol. So paki-comment ang inyong opinion, ituloy na natin to. Niulat na isang source na namataan umano ng Philippine Air Force ay isang Chinese submarine na umaaligid sa Pag-asa Island noong nakaraang araw Malamang habang meron yan. nagsasagawa ito ng air patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines na matagal na sila naghihinala na mayroong mga Chinese submarine na nakadeploy sa West Philippine Sea at sinabi na isa umunong malaking banta ito sa seguridad ng mga islang inookupa ng Pilipinas sa lugar. Totoo mga utol. Totoo yan. No? Mahirap Sinabi yan. ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na malaki ang posibilidad na ginagamit ng People's Liberation Army ang mga submarines upang magsagawa ng surveillance sa West Philippine Sea. Umamin din si Aguilar na limitado lang ang kakayahan ng AFP sa paghanap at pagsubaybay sa mga Chinese submarine na nasa West Philippine Sea. Ngunit gagawa umano sila ng paraan upang mapalakas ang submarine detection and monitoring capability ng Sandatahang Lakas. Iniulat ito matapos sinabi na isang mataas na opisyal ng Ministry of Foreign Affairs ng China ng kanilang bansa at ang Pilipinas ay maaaring pangasiwaan ng maayos ang kanilang maritime dispute, ngunit ang isang third party ay maaaring maging dahilan upang magkagulo sa South China Sea. Si Councilor Jolie ng Information Department ng Chinese Foreign Ministry ay nagsabi na mayroon ng kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas na kung saan nagsasabi ng diplomasya at negosasyon lamang ang tanging paraan upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan sa South China Sea. Maniniwala pa ba kayo dyan? Sa ano bang sasabihin? Yung kamakailan, no, yung interview kay Wang Silian, mga utol, no, na yung pagkatapos ng water cannoning ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard, no, pinagtanggol pa ni Wang Silian, yung ambassador to the Philippines ng China, yung Chinese ambassador to the Philippines na si Wang Silian, na parang mali pa ng Pilipinas. Tapos may ilang Pinoy rin na nagbigay ng statement na parang mali ng Pilipinas yung kung bakit tayo binaril. Sabi pa nga nung isang Pinoy, pasalamat daw tayo na water cannon lang ay binira. Pasalamat. Ayun. Well, anyway, parang ang hirap na maniwala. Kasi dialogo, pero patuloy naman yung ginagawa nilang pambubulit, pangaharas sa ating Philippine Coast Guard doon sa nagtatanggol ng ating teritoryo, di ba? Sa nagbabantay sa ating teritoryo. Kaya ako, paulit-ulit ko na to sinabi, no? Maniniwala na lamang ako sa Chinese government. Oy, mga utol, lilinawin ko lamang kasi may mga Pinoy na may kitid, no? Na pag sinabi ko palang China, akala nila Chinese people ang sinasabi ko. Hindi po, Marami rin po akong kaibigan Chinese. Okay? Ang sinasabi ko Chinese government, yung China. Pag sinabi kong China, Chinese government, sila nagpapalakad yan eh. So malinaw na ha? Well, anyway, may mga Pinoy kasi na nagsasabi, no, na parang masyado ko daw inaano yung China. Hindi po. Yung tinitingnan lang nating issue dito ay yung pang-aagaw ng teritoryo ng China sa atin, sa Pilipinas. Yun lang po yung stand ko. Wala na pong iba. Okay? So may nilabas ako na tungkol doon sa infiltration ng gobyerno natin, no? Ng gobyerno ng China sa ating gobyerno dahil doon sa mga
through projects and investments, mga utol. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo rin. Kaya pala malakas ang loob ng China. Yan po yung title. Ilalagay ko rin yung link sa description ng ating video. Okay? Isipin mo, ang hirap na maniwala sa kanila at maniniwala na lamang ako. Sabi ko nga, paulit-ulit ko na sinasabi sa kanila kapag iiwanan nila sa atin ang ating teritoryo at hindi na nila pakikialaman. Aalis sila sa ating mga teritoryo yung sa mga inaangkin nila, etong China. Yun. Pag umalis sila sa ating mga teritoryo at hindi nila papakialaman, dun lang ako maniniwala na kaibigan natin sila. Other than that, hindi na po. Okay? O, kailangan kong inyong komento pa. I-comment na lang, tuloy na natin. Sinabi ni Zhao na mayroon silang kakayahan na pangasiwaan ito ng maayos, ngunit kailangan nilang maging alerto sa South China Sea dahil ang lugar ay posibleng magkagulo dahil sa isang third party. Ngayon, palagi, yung Amerika yun, sinasabi nila. Idinagdag niya na ang layunin ng China ay para sa South China Sea na maging isang dagat ng kapayapaan, pagkakaibigan at pagtutulungan. Sila ay tiwala umano tungkol dito at sinabi na palagi nilang nalulutas ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng negosasyon. Ang gusto kasi nila mangyari, mga utol, ng China, mapaalis yung puwersa ng United States dyan sa South China Sea. Kaya nila sinisira, hindi lang sa atin sa Pilipinas, kumbaga sa buong mundo, na ang nagpapagulo sa South China Sea ay Amerika. In some ways, may punto talaga sila. Okay? Yung pakikialam ng China, ng US, talagang may punto. No? Pero hindi po yun ang ugat. Ang ugat po nito ng sigalot dito sa South China Sea ay ang pangaagaw ng teritoryo ng China at hindi paggalang sa soberanya ng ibang bansa. Ang ginagalang lamang nila ay yung kanilang paniniwala, yung kanila. Wala silang iginagalang na batas ng kahit anuman, yung kanila lamang. Ang gusto nila ay angkinin ang halos 90% ng South China Sea na hindi naman kanila. Okay? So, kapag umalis ang pakikialam o hindi nakialam ang US, ay magagawa nila yon. Kaya pilit nilang sinisiraan ang US sa mata ng mundo at sa mga ibang world leaders, sa mga leaders ng iba't ibang bansa. Yun ang nakikita kong senaryo. At kapag umalis ang US at hindi nakialam, totally binan ng ibang bansa kagaya natin, sasakupin na nila yan ng China, etong South China Sea. The main reason kung bakit hindi nila matuloy ang kanilang mga plano nitong China ay dahil nandyan ang US. Anong masasabi nyo dyan, mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa PHTV. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Huwag niyo pong kakalimutan magkomento at pakilike ng video. Salamat po.